Mayong adlawng Domingo mga kaigsunan, niya nasab kita sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. Paspas kaayo nga nagdagan ang panahon. Sama lamang kagahapon ta nagtagbo apan karon na magkita na sad ta. Apan matahom kayo ning kagayunan mga igsoon nga kita makapatalingog sa pulong sa Dios. Akong gipanghimamat ang mga igsunan nga naa sa Laray Konsolasyon sa Abundant Life sad sa Banawa, Cebu City. Ug akong gikalipay ang mapadayunon nga pagbantay, tipig sa Dios sa atong makinabuhi. Ang Ginoo magapanalangin kanaton tanan bisan pa sa atong mga outstations ato sad gipangumusta atong makaigsunan diha. Mga kaigsunan niya sa Good Shepherd dapit ato sang gipanghimamat ang makaigsunan sa Binabag Konsolasyon ato sad nga gipasalamatan sila sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. Ang atong mensahe mga kaigsunan atong makaplagan dinhi sa Ebanghelyo ni San Juan, saad kini sa Dios kanato ang kinabuhing madagayaon. Usa kini ka haom sa ato ang sangalan sa atong iglesia nga kita gitawag nga Abundant Life Christian Fellowship. May akong pag-ampo mga kaigsunan nga atong ngalan muhaom sad sa mutakdo sab sa atong kasinatian. Ang kasinatian nga kinabuhing matahom diha sa Dios ang kinabuhing madagayaon. Nag-ingon si Jesus din sa Juan Kapitulo 10, versikulo 7 ngadto sa 11. Si Jesus miusab pag-ingon kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga ako mao ang pultahan alang sa mga karnero. Ang tanan nga mahiani una kanako sila mga kawatan ug mga tulisan, apan ang mga karnero wala magpatalinghog kanila. Ako mao ang pultahan, kung adunay mosulod agi kanako, siya maluwas, og siya mosulod og mugula og magkakaplag siyag masibsib. Ang kawatan muanha aron lamang sa pagpangawat og pagpatay og paglaglag. Ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi og sa pagpakabaton niini sa madagayaon gayud. Ako mao ang maayong magbalantay sa makarnero, ang maayong magbalantay sa makarnero magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karnero. More and more people have come to realize, especially during this time of crisis, nga ang kinabuhi ilang namatikdan nga usa kini kagabok nga kinabuhi. It is so fragile, delicate and brittle. Pagkadali ra gyud nga mapukse nga maong nga kahimtang sa kinabuhi. It is our lives are frail. Usa kini ka description nga ang kinabuhi dili kini permanente. Gani hilabihang kagabok sa kinabuhi sa tao. Unsa pa gid ang kinabuhi mga igsoon? Nining atong kahimtang karon, daghan ang makapangutana kay maubar gyud kini ang kinabuhi. Magkakaon maayo kung dili sad maayo sad. Pagkasayon ra gyud sa gobyerno nga mo desisyon nga sirad-an ang ato ang komunidad. Sirad-an ang atong agianan, way makaagi, dili ta makasulod, dili sad makagawas. Busa ang mga katauhan, nagunahon na nga dinhi lamang tingali sila kutob. Ang kinabuhi, kutob na lamang dinhi sa quarantine. Unsa pa gyud ang kinabuhi? Matud pa sa ingon mga uban mga kaigsunan, ningon sila nga ang kinabuhi kuno sama kuno kini og box or karton, sudlanan sa chocolates. Nga wa gyud ka kibaw kung unsay sud. Ang kinabuhi ilabi ang lisura mga igsuon. Matud pa sa uban, life is not a dress rehearsal. You only get to live it once. Kausa ra gyud. Ang uban nag-describe sa ato ang paglungtad sa mga gibutangan nato og description ang kahimtang ang gat-ang sa atong kinabuhi. Matud pa sa uban, kini kunong atong kinabuhi labihang mubuar ra gyud. Mora gyud katas asa das nga naa sa imungan. Kung mamatay ang tao kun inyong mamatikdan, mamatay ang tao na tao siya ni adtong 1940, unya namatay siya sa 2020, kana ra kunong das in between sa 1940 ug 2020 kanang das maura kuno nang kinabuhi. Maura ingon ni ana kamubo ang kinabuhi. Si James nag-describe sa kinabuhi sama sa bulak sa tanaman unya mahanaw ra. Ang tinuod mao nga kamo walahing sayran may tungod sa kaugmaon. Kay unsa bang inyong kinabuhi? Kamo sama lamang sa aso nga sa daklit magapadayag ug unya mahanaw lamang. Everybody, I guess, wants to live a life of abundance. Madagayaon nga kinabuhi ang atong gidamgo, atong gipangandoy. Hinoon, doon na say mga tao nga dili gusto nga kita magmadagayaon,
kung moasinso ganit tagamay, dayon na sila libak o doon na sila istorya kung ngano nga nangadato ta. Doon ay mga tao nga dili ganahan nga kita moasinsos kinabuhi. Apan ang tuyo sa Dios magaigsunan alang kanato mao nga magbadagayaon kita. Na atong sabton pag-ayo ang akong pasabot dili madagayaon sumala sa standards kalibutan atong tan-awon kuno sa nga matang sa kinabuhi kining gisgutan ni Hesus nga kinabuhing madagayaon. Ang matang sa kinabuhi nga imong gikinabuhi, imong ikinabuhi sumala sa imong pagpanabot niini. You live your life the way you understood it to be. We describe life as something that you do. Usahay mong tana kay, kumusta ba ang panginabuhi nimo karon? Moingon ang usa nga, mao man na ang kinabuhi, mo adtong bulangan, tigbakay. Ang iyang kinabuhi mao na iyang bisyo. Ang iyang kinabuhi mao na ang paglipay-lipay matagabi, mao na iyang kinabuhi. Ang descriptions kinabuhi mao nga kung unsa imong ginabuhat mao na imong kinabuhi. Mao ba ni ang buti pasabot ni Hesus? Dunay daghan kaayo mga panghuna-huna pagpanabot. Dunay daghan kaita og mindset o unsa ba life view kung unsa nga matang kinabuhi ang buti pasabot ni Hesus. Pero unas tanan, daghang mga tao nga nangita og mapaagi aron nga sila magmalipayon o makabaton og kinabuhi nga madagayaon. Dunay mga tao nga moadto sila sa dapit sa kahilayan. Moadto sila sa mga dapit nga naa ang kalipay matod pa nila. But you cannot find life there. I've heard people say that if only they could take a tour around the world matod pa nila, or retire in luxury, or have their fantasies fulfilled, then they would be living a good life. Mao na ang life nilang pagpanabot. Many people have done these things yet they remain empty. Bisan unsa ang imong pagabuhaton, no matter how much we see, we are never satisfied. No matter how much we hear, we are never content. Nag-ingon sa Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 8, ang tanang mga butang nga puno sa kalaay, ang tao dili makapamulong niini, ang mata dili matagbaw sa pagtanaw, ni mapuno ang igdulungog sa pagpamati. Bisan unsaon nato pagpaningkamot, ang tumong, ang pagpangandoy sa kahilayan o kalipay magaigsunan will eventually bring you to a life nga puno sa mga disappointments. Nangandoy ka og mas dako-dako nga thrill, dako-dako nga event, aron nga malipay ka, madasig ka, but it will never come. One doesn't find life in pleasure. Ang tao dili sad makakaplag sa iyang kinabuhi dahil sa iyang performance. You don't find life in performance. Matud pa sa uban kining akong makita kanunay, kining mga nagdegosyo. Ingon sila nga kung dili lang kuno ka mo pahulay, unya magkugi ka, maangko nimo ang imong gipangandoy. Nya ilang i-picture dayon ang salapi, ang bahandi, ang kabtangan. Apan mga kaigsunan, sa pagkadaghan nga akong nasabtan, dili ang tanang mga tao nga puno sa bahandi ang ilang sudlanan. Wala sila magkinabuhi og malipayon. Matud pa, doon nag-interview nga usa ka Wimbledon champion, usa ka tennis champion. Iyang gi-interview siya mga kaigsunan. Ningon siya, unsa ba gyud karon ang kinabuhi sa usa ka champion? Imo bang naangkon ang success, ang pagbati sa kadaugan, kalampusan? Ningon siya, you know, the thrill of victory lasts about only 15 minutes. After that, you become ordinary again. So matod pa sa usa ka champion, kay unsa ba gyud ang success, it only lasts for 15 minutes. Dunay daghan kaayong mga gipalakaw nga mga pahuna-huna nga matud pa nila ang kalampusan, success will produce a good life. Apan ibaw ta mga kaigsunan baya nga ang success dili gyud magahatag kanato og tinuod nga kinabuhi. Matud pa sa usa ka advertisement sa usa ka ilimnon, Coke adds life kuno. Apan tinuod ba nga makahatag og makapataas kinabuhi ang Coke? Dili ko motuon ini. Because the truth of the scriptures says, man is always looking and never satisfied.
di gyud makakaplag o katagbawan ang tao. So ang tao, man cannot find life in pleasures. Man cannot find life in performance. Man cannot find life in his possessions. Labaw na gyud ang bahandi. Maura ba gyud ni ang gipangandoy sa daghang mga katauhan. He who loves money will never have enough. The foolishness of thinking wealth brings happiness. Wa ba ta kapangutan ng mga kaigsunan? Why is it that the more money that you have, mao na pagka miserables kinabuhi mga igsoon, mo na nga dunay mga tao nga mga andoy nga ordinaryo na lang unta sila nga tao. Daghan kaayo mga katauhan nga dato apan nangamatay sila nga waya mo. Nibalik sa uno. So dili gid ay ang bahandi makaigsunan maoy magahatag og definition sa tinuod nga kinabuhi. So you cannot find life in your possessions. Nalabaw tanan, di sad ka makakaplag og kinabuhi di sa imong positions kinabuhi, sa imong kahimtang kinabuhi. Too often people think that if they receive a certain promotion or reach a certain status or live in a certain area, then they would be happy. Nindot mag-ini magpuyot ta sa mga puyanan sa mga dato aron at least ma-elevate gamay ang atong status kinabuhi. Nindot kay ini mag-drive tag mahalon nga sakyanan kay aron nga ang tawo magtan-aw nato moingon sila nga pagkanindot ka kinabuhi. But people daghan kayo ako ni baluan magigsunan nga sa diha nga ilan nang naabot ang ilahang tinuod nga tumong o gipunting sa kinabuhi, wala gihapon sila magakaplag sa tinuod nga kinabuhi. Interestingly, those people who have reached that position still have not found the secret of a fulfilling life. Nindot kining paminawan mga kaigsuonan kining pagkatawgon ka sa imong posisyon ingon nga doktor, muna nga daghan kayo ron ang gustong madoktor. Tawgon sila nga bishop, bis na ordinary lang sila nga pastor, or nindot kay paminawan nga ikaw chairman sa usa ka korporasyon. Nindot paminawan nga ikaw presidente sa usa ka korporasyon. Nindot sad paminawan nga ikaw chief executive officer or director or owner and proprietor. Pagkanindot paminawan niya na mga kaigsuonan, apan dili na mao ang tinuod nga definitions kinabuhi. Doon ako noy athlete nga gipangutana, after breaking his own record gipangutana siya, what would you advise for those athletes who are just beginning in their career? Kibalo mo mag-igsunan siya tubag niyon siya, I wish someone told me that when you reach the top, there's really nothing in there. You see, ang imong tumong, ang imong ipunting mao nga makabot nimo ang kinapungkayan sa imong career. But the moment you reach there, wala gid ay kay makablagan didto magigsunan. You don't find life in performance. You don't find life in pleasure. You cannot find life in your possessions. You cannot even find life in your position in life. Dili sa nimo makaplagan ang kalipay o tinuod nga kinabuhi makiigsunan sa kitawag nato nga mga pangandoy o tumong o kining gipunting sa imong kinabuhi, kining imong pursuits. Some people are deluded into thinking that if they stay busy enough and if their pace of life remains at an intense level, they will discover life. Yet all they find is stress, ulcers, and heart attacks. Kining mga butangang makaigsunan, kining mga pagpanabot sa kalibutan, dili kini sila makatabang kanato. They are thieves, mga kawatan kini sa atong tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. They are actually dispensers of destruction, disease, and death. The truth is that life is not found in pleasure. Life is not found in performance. Life is not found in possessions. It is not found in positions or in pursuits. It is found in the person of the Lord Jesus Christ. Jesus says time and time again that He is the giver of life, the author of life. Jesus said, I am the resurrection and the life. And later in John's Gospel, he states, I am the way and the truth and the life. But the most powerful statement he made regarding life was, ingon siya, the thief
comes only to steal, kill, and destroy. Ningon siya, I have come that they may have life and have it to the full or abundant life. Kining giingon niya mga kaigsunan, I have come. The I there is very emphatic, meaning that life is found in no other than Him. Dili ni mo makaplagan ang kinabuhi. Gawas kay kaniya. Life is entered by no other than Jesus Himself. Salamat sa Dios mga kaigsunan nga kita nakakaplag kang Kristo Jesus nga mao atong personal ug bugtong manluluwas. Taliwala ni ining gitawag nilang COVID, ning pandemic, niya ng quarantine mga kaigsunan. Ang makatawhan mo huy-huy ang abaga ug mawad-an na sila og paglaom. Apan salamat sa mga anak sa Dios nga kita mahimo pang makayahat sa atong mga mata ngadto kaniya ug makaangkon sa saad sa Dios nga ang kinabuhi di ay dili lamang karon nga walay makaon, dili kinabuhi nga naa kang Kristo Jesus. Akong tan-ahon mga kaigsunan, unsa pa gyud kining buti pasabot ni Jesus, ingon siya, ako maong kinabuhi ug but na ko makaangkon kamo sa kinabuhi nga madagayaon gayon. Kinumdum mo mga kaigsunan, nag-ingon siya, ako maong magbalantay. Kita mao ang mga karnero. Now, atong tan-ahon mga kaigsunan, unsa ba gyud nibot e pasabot niini? Di ba nag-ingon sab siya nga ako mao ang pultahan sa turil? Unya ang pultahan moagi diha ang mga karnero. Ningon siya, I am the gate for the sheep. John chapter 10 verse 7. Murag peculiar kaini, dili ba mga igsuon? It stretches the imagination to think of a person acting as a gate. Murag kahibulungan nga moingon si Jesus, ako mao ang pultahan. Dili ba nindot unta moingon siya nga ako ang tigbalantay sa pultahan? Apa niingon siya, ako mao ang pultahan. I am the gate or a door. But that's just what a shepherd does. Kung imong yung tan-awon mag-iigsunan, murag talag saon kay ining kulturahan mga igsuon. Apan atong sulayan og atong sulayan og susi kun ngano kini mga igsuon. Dunay taong ginganlan si George Adam Smith. He was an Englishman who traveled extensively in the Middle East. And one day he came across a sheepfold and said to the shepherd, that is where they go at night? Yang gipangutana. Ningon na shepherd, yes. And when they are in there, they are perfectly safe. And the Englishman was surprised. Ningon siya nga, asa man sila moagi, wala may pultahan. There is no door. And the shepherd replied, he said, I am the door. And Sir George Adam Smith looked at him and asked, what do you mean by the door? The shepherd answered, when the light has gone out, and all the sheep are inside, I lie in that open space, and no sheep ever goes out but across my body. And no wolf comes in unless he crosses my body, and I am the door. When Jesus said he is the door of the sheep, he meant that the fold has only one entrance. Life has one source. Spiritual nourishment is obtained one way. Heaven can be entered through one entrance, and the single means of access to all which is life is Jesus Christ Himself. Now, doon tingalay mangutana, sa dihang miingon si Jesus nga ako mao ang pultahan mga kaigsuonan. Unsa may ang pasabot gyud nini? Sa unang panahon di ay ang magbalantay sa karnero, mangutana ka, asa man ang turil? Walay turil. Apan iyang dadon kining karnero mag-igsuon sa usa ka patag, usa ka dapit nga bisan walay koral, apan sa hunahuna sa mga karnero dunay door. Tungod kay muhigda di ay diha ang magbalantay. Sa dihang muhigda ang magbalantay makigsunan, ang pagsabot sa mga karnero mao nga kanang gihigda nga magbalantay, mao nay pultahan. Busa diha sila moagi. Ilang tamakan gani kuno di ay ang lawas sa magbalantay. Ug diha sila moagi, dili sila moagi niadtong walay koral nga patag kun dili diha gid sila mutultol sa lawas sa mga magbalantay. You know, it's very strange, but it's very interesting. Kung mao ni ang naasaw na ni Ginisus, sama lamang nga si Ginisus, iyang giladlad ang iyang kinabuhi, iyang gipahigda ang kinabuhi niya mag-igsunan aron literally nga kita moagi diha kaniya.
aron kita makakaplag sa kinabuhi nga walay katapusan. The only way to gain entrance to heaven is that through Jesus who is the door. Siya nga mo'y nagahigda sa mong patag, kita mo agi diha kaniya. You know, some people may say, wait a minute, dili ba doon na ako'y kinabuhi? Buhi man gani ko, naginhawa man gani ko, nagkaon man gani ko, wa ba naginhawa ko karon? Isn't my heart pumping blood? Ako nagliho? Tingali ang atong tubag mag-igsoon, yes. But that is not the kind of life that Jesus is referring to here. That life that Jesus gives is infinitely and eternally different than the life one possesses now. Atong tanahon mga kaigsunan sa atong dalikyatan og tuon mga kaigsunan. I have 10 minutes more. Maybe a little lesson in Greek vocabulary would be helpful in discerning what the significance of life he offers is. The Greek language employed here has employed several different words to communicate concepts and thoughts that are only available in one word in English. Such is true with this concept of life. Dunay unom ka nagkalinlain nga matang sa pulong nga nag-describe niini. But two words for life would bring our study into focus. First, the first word is bios, in which the English word biology is derived. It refers to the duration of life. One's lifespan, the time between one's birth date and one's death date. Or it refers to the necessities of life, your food, shelter, and clothing. Ang kining plant and animal life of a region or environment gitawag sa kining biology of the rainforest. Kining biology mao niya kinabuhi nga nagliho nga imong makita. The second word is zoe, in which the English word zoo and zoology are derived. A branch of biology that's concerned with the classification and the properties and vital phenomena of animals. When we were born, we were given bios life. When we are born again, we are given Zoe life. Until we cross the doorway of Christ and enter into a relationship with God through Jesus, we may be physically alive, but spiritually we are dead. And so here, kung kinahanglan nangita ka og kinabuhi, tinuod nga kinabuhi, kinahanglan mo labang ka ngadto kang Kristo Jesus, mudangop ka ngadto kaniya. And then this word abundantly, Jesus goes on to quantify this life and have it to the full, matud pa niya. Depending on the translation that one uses, the word as is translated full in the NIV may be translated as abundantly or fullness or overflowing in other versions. But you know, I like the translation abundantly. Mas ganahan kong maminaw niya ng pulong sa pag-describe sa akong kinabuhi nga abundantly, madagayaon. What is meant by this word? Have it to the full means to have a superabundance of thing. When we say abundance, it means more than enough. Sobra kay sa imong gikinahanglan. To be a follower of Jesus, to know who He is and what He means, is to have a superabundance of life. There is a new vitality, a new meaning, a new energy, a new purpose, a new significance, a new outlook, a new hope, a new joy, a new life. Lisod kayo ni isaysay mga igsoon. But you know, mao ni ang buti pasabot ni Ginoong Hesus. Taliwala sa usa ka kahimtang nga daw malisod mga kaigsuonan. Sukad ko na tao, sukad ko na buhi nining kalibutana, karon pa ko nakasinati ni iniabot ka kamo mga kaigsuonan. I have been through typhoons, maruping man, mayolanda man mga kaigsuonan, malinog man, apan karon lang ko nakasinati sa kahimtang sa kinabuhi nga daw, mubati ta og kahadlok og kalisang mga igsuon. Dili ka na makagawas, di ka makasulod. Limitado ang supply. Wala na'y trabaho. Mga silinganan mo anhi din ni pastor, wa kay ipatrabaho kay wa may makaon. Unya wala man sad koy ipatrabaho aron makabayad. Wala sad koy ikabayad nga extra. Busa amo na lang i-share ang ni anamo. Ingon ini ang kahimtang sa kalibutan karon. Sometimes we think of something nga maingon, silot na baka ni sa Dios? Unsa ba kay gyud ang plano sa Dios sa akong kinabuhi? Kristohanon man ko, apan ngano man mutuo mo man kaigsunan. Taliwala sa maong krisis. Taliwala sa maong krisis.
ang nagpabilin nga paglaom sa akong pagpanabot sa akong nauna mao nga bisan mag-unsa ang kinabuhi mga kaigsunan, aduna ko'y paglaom ni Kristo Jesus ug mao kini ang makapabarog kanakong lig-on sa tubangan sa Dios. The fact that I am a child of God, the Lord will not forsake me. Dili ko pasagdan sa Dios mangano man tungod kay ang akong kinabuhi anaa sa kamot sa Dios ug kini nga matang sa kinabuhi madagayaon nga kinabuhi. Mga igsuon doon na biya extra-extras kinabuhi. Usahay dinhi mag-abot ang mga hinabang mingon sila, pastor ni ako gipalit para nimo. Ningon ko salamat sa Ginoo. Naluoy ang Dios kanamo. Wala kami pasagdi sa Dios. Naluoy ang Dios sa amo. Taliwala sa maong krisis ang Dios naluoy. Busa gipakaon kami. Mga igsuon, kay numdum ko ni adtong mga panahon ni duaw ko sa akong kaila dito sa Amerika. Unya niingon siya nga pastor mosuroy dadon kanako dito sa usato ka National Park, Yellowstone man tingali Yellowstone National Park. Unya sayos buntag naguna-una mi nga among sakyan katong ekonomiya sa gasolina nga sakyanan. Gamay nga auto katong Volkswagen Jetta. Nindot bit na sad ng auto. Unya kay naguna-una man ang akong host nga makadaginot mi ningon siya kinilay atong sakyan. Pero ang iyang anak niingon siya nga, Dad, siya, na si Uncle Roger kauban ninyo, why don't you use the other car? Usa ka SUV. Ningon siya nga gas o gasolina. Pero ningon siya nga, you mag-ride mo, comfortable kayo mo sa sakyanan. Busa na kung nauna ang akong host, ningon siya, sige, dili na lang mo sakay sa gamay nga auto, kato na lang Cadillac Escalade ang among sakyan, an SUV. Considering the distance, crossing 3 states from Wyoming at to Miss Idaho, Montana, to get to Yellowstone National Park, we need to have a good ride. So, sakay mi sa maong Cadillac, sa Escalade, and we drove off in style. Does this car get you to your destination any faster? No. But you get there in greater comfort and in luxury. You feel better about yourself. When you get out at the hotel, you are treated differently. Ngano kay ang imong nakita nila sakyanan mahalon man mosag sa Pilipinas. Kitaan ganilang mahalon ang imong sakyanan. Nindot sa nang ilang pagtagad sa nimo. You have more respect than you have been before. Kaysa ka nang nagsakay ka og baratuhon nga sakyanan. Mao kini akong picture mga kaigsuonan. Sa diha nga kita na kang Kristo Jesus. Usahay, mubati sa murag lisod sad kaayo murag managanata, may gasolina ba, may wa ba. Apan sa diha nga kita nakaunahuna nga kita day gitaganahan sa Dios og madagayaon nga kinabuhi. Mga igsuon, I tell you, lahi ang kinabuhi diha ni Kristo Jesus. Sa mata sa kalibutan, parehata naglisod, apan sa mata sa Dios, espesyal ang mga anak sa Dios. Unsa bagyo ang nasa una sa Dios? Ang iyang una mao nga kita iyang anak, katawhan kita niya. Iya kitang pasakyon sa usa ka arka nga gitawag natong kaluwasan. Apan sa sulod sa mga arka, we are comfortable. Ngano man tungod kay kauban man nato si Jesus. While waiting for His coming, buot sa Dios nga mo enjoy ta sa life. And I want you to remember this. Nga bisan kita naa sa taliwala sa krisis o sa pandemic or plandemic or whatever you call it, o conspiracy, whatever, unsa na siya muna mag-igsunan. But sa Dios nga kita magalakbay, mubiyahe, kauban sa comfort, tungod kay kauban nato sa atong pagpanaw sa Ginoo. Kinumdum ko sa awit sa mga bata sa Sunday school mag-igsunan. When Christ is in your vessel, I can smile at the storm. Can you still remember the song? When Christ is in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm. Ingon ini ang picture mag-igsunan. While you are in a journey, as you live this life, God wants to give you comfort while you are riding, while you are having in this journey. God wants you to have an upgrade in life. And this is a gift from God. Kinalan nga, mo take advantage ta niini. Ang ako lamang ikasulti magkaigsunan, nga kung kita na sa kamot sa Dios, dili kita pasagdan sa Dios. Tungod kay, bisan pa mag-unsa ang yawa sa pagkawat, pagtulis o pagpatay sa mga anak sa Dios. Iyang paningkamutan nga laglagon ang makatauhan sa Dios. He cannot do it. Ngano? Because God is traveling with us. Dili kita niya mahilabtan because the promise of God sa atong kinabuhi. God, He wants us to have life and have it to the full.
abundant life. Salamat sa Dios mga kaigsunan. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Mga kaigsunan sa Banawa, mga kaigsunan sa Laray, lift up your eyes to the hills. Kung asa gikan ang atong tabang, nagagikan sa Dios. Dili kita pasagdan sa Dios. Kamo nga mga naningkamot mo trabaho, mag-drive sa inyong motor ang makakaplag. Kamo nga naningkamot sa pagnegosyo kung unsa inyong makaplagan diha. God bless your life. Panalanginan mo sa Ginoo, dili ka mo pasagdan sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa atong tanan. Ang Dios magabantay ka natong tanan. Magatipig sa atong kinabuhi. Magaampo kita. Amahan nga langit nun, nagapasalamat kami sa imong saad Ginoo nga dili ni imo kami pasagdan. Kabuta og hikapa ang imong makatauhan sa duha ka iglesia Ginoo. Salamat Ginoo nga ikaw nagsaad nga dili nimo sila kalimtan. Ikaw Dios naluoy kanila og maluoy ka kanamong tanan Dios. Nagaampo ako ang ikaw magasangkap sa panginahanglan. Makaigsunan nga dunay gipamati sa lawas o Lord. Hikapa sila, ayuha sila. Karon dayon Dios among angkuno ng kadaugan. Himaya among gibalik na kanimo dungog sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen.